Good morning mga kalakad. Nandito tayo ngayon sa maisan. At ito ang nangyari dito sa mais natin na haharbisin natin sana. Ganito. Malapit nang maharvest. Natumba-tumba lahat mga kalakad. Tingnan nyo. Ayan. Siyempre kasama natin si Dave. Ayan. Yan ang matyaga na nangunguha ng mga leftover. Yung mga pinagharvestan na mga mga farm, maraming naiiwan na nalalagpasan ng reaper. Ayan ang forte naman ni Dave. Marami siyang nakuha, nasa 20 sako. Ito yung mais natin after ng bagyo noon. Ayan At saka merong malakas na hangin kaya ganito natumba lahat Ayan madalang lang hindi natumba. Ang problema nito, double disaster ang mangyayari dito kasi tingnan mo, kinakain na ng manok. Nauubos na ng manok. Wala na yung mga butil Yung tumba, syempre yung mga manok na pumupunta rito kakainin, kaya double disaster. Tumba na nga. Syempre yung nito, yung recovery rate mo rito hindi na 100%. Dahil natumba na nga sila, siyempre kagaan na naman to, hindi nasusunod yung maturity days nito bago anihin. So siyempre mapipilit na nito, titigas. Tignan nyo yung kinakain ng manok ko inuumpisa na naman nila. Tapos ito wala nang matitira dito. So ang recovery recovery rate mo lang siguro dito nasa 60%. Dahil nga gagaan nito, dahil hindi pa naman na sunod yung maturity days nito. Then kakainin pa ng manok, mga 40% na lang makukuha mo rito. Ayan kinain na lahat ng mga kung sino mga hayop na kumakain dito na nandito na pumupunta. So kailangan ito, mapipilitan ka na rin na mag-harvest nito kasi ubos na. Inuubos na nila lahat Sayang pa yung mga Ang ganda ng butil. Kahit maliliit tingnan nga natin. Ayun Ang ganda ng pa rin niya, malalaki pa rin. So ganito mga kababayan nangyari sa mga magsasaka natin. Napakahirap na magtanim ng ng mais. Wala pa tayong kasigurahan na maganda yung aanihin natin dahil sa mga mga bagyo na dumadaan. So malapit na sanang i-harvest ito pero naging ganito na mga kalakad. So yung recovery mo rito gagaan na naman gagaan. Wala na. Tapos uubusin pa ng manok, mga pato o anong mga hayop na pumupunta rito mga kababayan. So ito pala yung namin, likuran namin. Ayan maraming mga puno dyan na matatayog. Tsaka marami ring mga ibon na pumupunta riyan kasi matatayog dito sila namumungad. Ayan. Dito naman sa bandang dito, residential area. Ayan. So ayan, kasama natin si John Dave. Saan ka pupulot mamaya ng mga mais? Yung mga nag-harvest na dyan? Ayun. So mag-iipon na naman siya ng mga mais na ayun ang daming mga buko dito, nyug daming nyug dito readily available ito kung magluluto ka ng ginataan, meron kang kukunin dyan, mga nahuhulog lang mga yung mga buko or nyug pala. So dito ayan reko ayan, puno ng kawayan. Hindi tayo kumukuha ng rito ng labong para dadami. Hindi tayo kumukuha ng labong para mas dadami. Ayan, mga
labong na maliliit pa oh. Pero yan, bubuhayin natin lahat yan. Aside from ano kasi ito, itong puno nito matigas. Quality ang anong puno nito, matigas na ano ito, kawayan. Ito usually yung ginagamit sa mga kubo-kubo. Ayan. So aside from that, yung shade na ibibigay dito sa surroundings natin ay napakaganda. Oh. Ayan, oh. Napakalilim dito, mga kababayan. So ito Sunday morning, nandito lang tayo sa bahay ngayon. Mag-ikot-ikot lang o magluluto mamaya kung ano ang lulutuin natin. So eto, ayan, mamaya mangunguha tayo ng juice ng mandarin. Ito, mangunguha tayo ng ganito kahel. Kakainin daw ni Mrs. Ayan. So ito, dito lang mga buko dito. Ay mga nyog, nandito lang sa, ang dami lang dyan. Nakalagay lang dyan sa tabi-tabi. Pag magluluto ka, kailangan mo ng pangginataan, meron, available. Ayan, o mga nyog lahat dito mga kababayan. Kung merong bibili, pagbibilhan. Pero kung ano, wala, dyan lang. Alright. Maraming salamat mga kababayan sa panonood. See you in our next video. Mabuhay po tayong lahat.